So, hi guys. Ngayon, share ko sa inyo yung mga tinanong sa amin sa immigration. So, ilalagay ko na lang dito yung details, profile namin. So, ako, second time ko third time na nakapag-travel. Tapos, 2 years na sa work. And then, yung tinanong sa akin is, saan ako pupunta? Sino yung kasama ko? Tapos, saan ako nag-work? Noong una, di ko nagigets yung saan nag-work. At tinatanong niya pala talaga is yung lugar kung saan. Tapos sabi ko nga, Mercer, sinabi ko kung anong company, pero tinatanong pala is location. So, hiningi din sa akin is return ticket, tsaka company ID. Yun yung hiningi sa akin. So, medyo masungit lang din yung sa akin. Pero parang di naman maiiwasan. So, yun yung mga tinanong sa akin sa immigration. Though mabilis lang din naman. So, kahit na third time ko na, medyo compare sa last time, mas madami pang tinanong sa akin. Pero, yun lang. Tapos, tinatakan na. So, ngayon, ipapashare ko din sa mga naging kasama ko kung ano yung tinanong sa kanila sa immigration. So, in my own experience, thank God, mabait yung napunta sa akin na IO. And, ang tinanong lang sa akin is, sino yung mga kasama ko, ilan kami, kailan kami nag-book, and then ano pa ba? Ano daw yung profession ko, and kaano-ano ko yung mga kasama ko. Ganun. Yun lang, as in, tapos naging smooth na, tapos like, di na siya tumingin sa akin. Di ko alam kung dediretso na ba ako. Yun na yun, parang ganun yung reaction ko. Thank you so much for sharing. Ayan, si Abby naman, magsha-share siya kung anong tinanong sa kanya ng immigration. Sa akin naman, actually, second time ko na, pero mas kinakabahan ako this time kasi yung first ko is work trip. So parang madaming mga papers na pwedeng pakita. Pero ngayon kasi, medyo kaba kasi first tourist na international flight. So, ayun, yung mga tanong sa akin nung una is, ayun nga, kung anong work. So, sinabi ko businessman. And then, kasi may business kami na hinahandle. And then, kailan yung balik, returning date, and sino nag-book nung aming flight, saka nung yung mga namin dito. And then, ilan yung kasama, tinanong din yan. Tapos, yung sa business naman, regarding sa business, pinakita ko lang yung DTI permit. Tapos, tinanong ako kung saan located yung business. So, naging straight to the point lang ako. Tapos, parang short but, parang ang goal ko nun is short but, parang straight to the point. Kasi pag, yun nga ba, baka pag nag-rattle ka or pag madami kang sinabi, baka mas magduda sila. Tapos, ayun. Tapos medyo masungit masungit siya kasi parang mas kinakabahan ako kapag hindi masyado nagsasalita. So, ayun. Pero okay naman. Thank you, Lord. At tinanong din pala kasi yung trip ko, 2023. Tinanong niya kung saan daw ako galing noong 2023. Tapos, sinagot ko lang kung saan. So, sinabi ko lang, Hong Kong. As in, ganun lang. Wala na akong sinabing iba. So, ayun lang. Thank you so much, Abby. So, yun yung mga tinanong sa amin. Tapos, hahabol ko na lang yung kay Ann. Yun naman, tanong natin yung boys kung anong tinanong sa kanila sa immigration. So, tara, puntahan natin sila sa kabilang room. Ibang room kami. Let's go. Ayan. So, nandito tayo sa room ng mga boys. So, tatanungin din natin sila kung anong tinanong sa immigration. Una na kay Ben. Bali, nag-work ako sa current company ko. Magki 3 years na ako this year. Tapos, nakapag 2 visa country na kasi ako. Kaya feeling ko kayo madali na eh. Tapos, pang-6 na travel ko na tong Vietnam. Tinanong sa akin kung ilan daw pa pupunta. Tapos, kailan ang balik? Yun lang. Oh, tapos bait tatak na. Mabait na immigration eh. Thank you so much for that. Ngayon, tanong naman natin. Tanongin natin si Vax. Isa siya sa ating mga, applicants. Hi po. Hi guys. Profile muna. Profile. Paano profile? Anong kailangan sabihin sa profile? Shout out sa box. Bili na kayo dun. Bali, ako kasi hindi ako working na tawag dito employee, parang may sarili akong business, pero small business lang naman. Small. Mga nag-debenta ako ng mga computer parts.
Paco, Manila, Angelino, tapat ng Paco Market, Box Not Box. So, yun, sa ano naman, medyo nahihirapan lang kasi first time ko eh. Medyo nag-i-stutter ako sumagot. Wala yung confidence. Medyo kinakabahan ako mo, sige. Una kasi parang nagtataka siya kung paano na-afford yung pag-travel. Tapos, medyo hindi pa kasi kompleto yung mga papeles nung shop. Kaya, ang dami niya pang tanong. So, ang pinaka naging ano ko nun, parang certification na ewan na na-satisfied siya dun sa page nung shop. Then, yung bills and statement. Tapos na. Thank you so much, Bak. So, yun. So, yung next kong i-interviewin, sobrang memorable ng immigration niya. At siya talagang pinaka-rason, pinush natin tong video na to. Kasi, siya na magkakwento. Go ahead. Currently, unemployed ako ngayon. Siguro nahirapan na ako since first time ko din sa international. Tapos wala pa akong kasi number one nila tinitignan yung yung kung may job ka ba. Yun. Tapos din, siguro naging best experience din sa akin kasi since first time ko siya international. Tapos parang naging mahala sa akin yung naging tao sa immigration noong time na yun kasi parang nakaka-intimidate siya. Bigla niya akong parang inunahan yung niya. Intimidate agad ako. Tapos yun. So, parang, sabihin ko ba yung mga tinanong? Parang kasi sinabi sa akin, travel ka, wala ka palang work, parang gano'n. Siguro yun lang yung kasi before pa lang nag-check na ako sa TikTok, sa mga, mga pwedeng itanong sa immigration. Tapos na-experience ko yun. Totoo ka talaga sa immigration sa atin. Grabe yung yung hinanap sa akin. Hindi nila credit yung payslip ko tsaka statement ko kung saan ko nakuha yung budget ko. Second interview. Tas grabe yun, parang zero parang lahat ng background mo inalam. Kulang na lang ilang taon ka nang nabubuhay. Anong ginawa sa second interview? Parang nanay mo na ginawa. Siguro lahat background check. Inalaw naman yung consent ko kung inaalaw naman nila na inaas nila yung consent natin if ever na okay lang i-video. Kasi parang syempre natin, karapatan din natin. And okay naman. Naging fair naman yung sa second interview ko. Naging fair naman yung interview sa akin. Yun din, nakakatawa. Binasa din yung GC ng natin. Yung mga trip namin since unang chat pa lang. Ayun siguro yung bakit na-approve ako sa Saka yung picture. Picture, na gano'n sila. Kaya yung mga mga first magta-travel, ito, panoorin nyo to. Tanungin natin yung isa pa naming kasama. Nakakatapos niya lang maligo. First time traveler ako ng international. Tapos, nag-work ako sa isang government agency. Pero hindi ako, wala akong plantilla position. So, I'm under a contract of service. So, sa government kasi, kapag magta-travel ka, tapos regular employee ka, dapat meron kang tinatawag na travel authority. However, in our case, kapag job order ka, o di kaya contract of service, ang kailangan mo pinaka-proof of employment mo ay kontrata. O di kaya certificate of employment. So, the certificate of employment, yung sahod mo, yung chubanes. Tapos, andali. O, game na. Tapos, sa immigration na, Oo. So, nung nag-immigration ako, for context, pumila na. Hindi kinakabahan na ako. Pero ahead of time naman, nagtanong-tanong na ako sa mga ka-workmate ko kung ano yung mga dinala nila before, ganyan. More on lang naman, ID, certificate of employment, o di kaya copy of contract. So, ako kasi, ang tingin ko, hindi mo na kailangan ng kontrata kung may certificate of employment ka na kasi galing yun sa HR ng agency kung saan ka nagkatrabaho. So, nung ako ate girl ang umatake sa akin. Very fierce, nalalabang ipis ang atake niya. Talaga nakaganyan siya. Ganon. So, syempre, since immigration nga, gets mo na ganon talaga yung kailangan nilang front. Oo, kasi nga, baka mamaya you're a fake. Tapos, so, tinanong niya ako niya ID. So, una muna, nilabas namin is boarding pass. So, nung binigay ganyan, taga saan ka? So, sinabi ko na taga
this certain agency nga ako, tumaas yung kilay niya ng konti. Gumanon siya. Tapos parang, sabi niya sa akin, asan ang travel authority mo? Sabi ko, ay ma'am, wala po akong travel authority. Meron lang po ako is COE. Tapos, hindi. Sabi niya pala, nasa travel authority. Ay, wala ma'am, kasi COS lang po ako. Tapos, bigla niya sinabi sa akin, sige, akin na ang kontrata at saka ang ID. Tapos, dahil wala nga akong dala, sabi ko, ma'am, pwede bang COE na lang? Wala kasi ako. Tapos parang na-stress siya dun sa tawag ko sa kanyang ma'am. Gusto niya ata, best friend. Sabi, Sisi! Sabi niya, sige ma'am, COE na lang. Ginanon ako. Medyo na-shaken akong konti. Pero hindi. Ngayon, so nung kinuha ko yung COE ko, ganyan-ganyan niya. Ilang taon ka nang nagtatrabaho dito sa travel agent, doon, sa agency na yon. Tapos sabi ko, 2010, kailan daw ako nagsimula? Sabi ko, 2023 po. Tapos bigla ako napaisip, 2022. Ay, 2023 nga po. So, parang naguluhan na ako ganyan. Tapos tinignan niya lang ng ganyan, very like, ganon. Sa may bandang sahod lang nagkaroon ng konting taas kilay. Kasi hindi po malaki ang sahod ng mga tao sa gobyerno. So pag alis na, dapat pala guys, doon kayo magdadaan sa kabilang side nila. Ako kasi iikot dapat ako. Sumigaw siya, dear. Sabi niya, ma'am, dito. Gumanon siya. Tapos ako parang, First time. Tapos tinatakan na yung aking passport. Pero, kinabahan ako kasi first time ko. Tsaka hindi ko talaga alam gagawin. Pero, ang kagandahan kasi doon is, though for someone na kagaya ko, hindi talaga ako mahilig mag-research sa mga bagay-bagay. Pero ang kagandahan siguro doon ay naitry ko siya at kaya ko siyang i-share sa iba. So, bukod pa nga doon, dagdag ko na lang doon yung sinabi nila. So, na second interview nga isa namin kasama. Tapos, pinatawag ako at yung girlfriend niya. Tapos, tinanong kami, hinanap kami kasi hinihintay namin siya. So, ang tagal niyang lumabas until nag-chat siya na pumunta daw kaming dalawa. And yung reason kung bakit kaming dalawa is mostly sa akin nakapangalan yung mga bookings namin. And then si Tap-Tap naman is siya kasi yung girlfriend and may mga bank transactions na sa kanya nakapangalan. So, yun, pumunta kaming dalawa. Tapos, in-interview kami din nung second interviewer na IO. Tapos, parang pinapa-assure sa amin or pinapa-vouch sa amin na babalik si Allen sa Tuesday, which is October 8, kasi yun yung return flight namin. Which is kami naman, assured naman kaming babalik kami kasi bukod doon is may work din naman kami sa Tuesday and wala naman talaga kaming balak overstay. So, yun. So, confident talaga kaming babalik and siguro thankful din kami kasi tinawag kami ni Tep-Tep. Kasi if ever na hindi kami tinawag, tapos bigla na lang siya in-offload without reason, dun yung mas mahirap. So, nung nabasa ko na pinatawag kami, dun pa lang, nafe-feel ko na okay na siya kasi assure naman kami na babalik kami. Tapos yun, pagdating namin, hinanapan kami ng picture na magkakasama kami. Tapos naghanap kami, and buti na lang, meron kaming nakita from last year na lumabas kami. And pati din yung book kasi nung tickets namin is yung isa naming kasama sa kanyang credit card. So, hinanap din siya sa picture. Tapos, pinacircle, sinan sa email and all. Tapos, kinuha yung mga passport namin, finotocopy. Tapos, ayun. Tapos, pinang ina-assure kami na, siguraduhin niyo babalik kayo sa Tuesday, ganyan-ganyan. Kasi, nakasalalay daw sa amin yung records din nung mga kasama na, lalo na ni Allen. So, kami naman sure naman kami kasi di naman kami go-overstay. So, ayun lang, nakakakabang, namin yun, immigration experience. Pero, of course, lesson learned din. And pagkatapos nagmadali na kami. At saktong-sakto kasi na final call kami sa airline. So, tumakbo na kami kagad para papunta doon sa boarding gate. So, yun lang, medyo nakaka-hassle lang, pero at least lahat kami ay na-success sa immigration.
And it's really a lesson learned and hopeful, and at least lahat kami nakaalis. So, yun na ang kanilang mga immigration experiences. And sana makakatulong siya sa future trip nyo. Lalo na kung maraming kayong first time travelers. So, yun, sobrang iba't iba yung mga profile namin. May government, may unemployed, may businessman. O, saan ka pa? So, if gusto nyo ng mga reference, ayan, makakatulong talaga tong video na to. And good thing naman, yan, thank God, lahat kami ay nakalagpas sa immigration. So, hopefully, this video helps. And, ayun, if you have questions, you can just comment down below if may questions kayo about sa immigration. And yun lang. Thank you so much for watching. Bye!